Sa mga taong hindi naniniwala sa Ten Commandments o sa 10 utos ng Diyos, dahil ito daw ang 10 utos ay isang malaking kalukuhan daw, to hindi daw totoo na natanggap ni Moses ang Ten Commandments galing sa Diyos. Ito, dapat niyong panoorin to, ang video na ito. Tingnan ko kung hindi kayo maniniwala dito. Kung hindi kayo maniniwala, wala na akong magagawa. Nasa sa inyo na rin yun, mga kapatid. O mula kay Pinoy Mystery Channel, pruweba pruweba na natanggap ni Moses ang 10 utos ng Diyos mula sa Mount Sinai. So itong Mount Sinai kung saan tong sinulat ng Diyos sa bundok na ito ay isang bundok kung saan sinulat ng Diyos ang 10 utos, at ito ay binigay kay Moses. Ito pruweba ito, natuklasan ito ng mga eksperto. Okay, kung trip nyo ang ganitong klaseng mga video, mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel ni Pinoy Mystery Channel, ay mag-subscribe ka na, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Mystery Channel, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Okay, so wala na tayong hinihintay, mga kapatid. Napaka-interesting topic ng mga kapatid para sa mga taong hindi naniniwala sa Ten Commandments. Kung nabasa ko pa nga sa comment, so hindi ko na lang yun reply yan eh. Baka magdebate pa kami. Alam mo naman na kapag hindi ko gusto, hindi ko na lang pinapatulan. So tayo na iwas tayo sa masasakit na salita. Wag na lang patulan yung ganyang klase mga tao. Kung naniniwala tayo, edi naniniwala tayo. Kung hindi sila naniniwala sa Diyos o 10 utos ng Diyos, wala na akong magagawa kasi buhay nila yun eh. Wala tayong magagawa. Okay, simulan na natin, mga kapatid. Si Moses at ang Diyos sa tuktok ng Mount Sinai. Ang bundok ng Sinai ay isa sa mga pinakamahalagang lugar na kinikilala ng marami dahil sa kasaysayan nito tungkol sa paglisan ng angkan ni Israel mula sa bansang Ehipto. Dito ang hurok na inakyat ni Moses upang makipagkasunduan sa Diyos na tanggapin ang bato ng 10 kautusan. Nagpakita ng nakamamanghang kapangyarihan sa harap ng propeta ang Panginoon sa pamamagitan ng mga di mapaliwanag na ilaw, liwanag, mga kulog at kidlat. Subalit hanggang ngayon, ang tunay na lokasyon ng Mount Sinai ay pinagtatalunan pa rin ng mga eksperto. Wala nga bang matibay na pruweba na ito ay naganap? Ang tanong, totoo ba? Kasaysayan sa libro ng Exodus ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang kaganapan na mababasa sa Biblia. Bagamat nagkasundo ang mga Bible scholars na napadpad ang angkan ni Abraham sa lupain ng Sinai, marami pa rin mga detalye ang hindi makumpirma. Ayon sa BAS Library Archaeological Review, pinagdebatihan ng mga Bible scholars mula sa iba't ibang bansa sa loob ng 2 araw ang tunay na lokasyon ng Mount Sinai. Kaila sa marami na mayroong ilang lugar ang pinagtatalunan ng maaaring lokasyon ng mailap na bundok. Ano ba ang sabi sa Biblia hinggil dito?
Sa libro ng Exodus, Kabanata 11, ikalawang bersikulo, ang sabi, nang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, humimpil sila sa ilang at doon nagkampo ang Israel sa harap ng bundok. Batay sa Biblia, ang angkan ni Jacob ay nagtigil sa ilang ng Sinai sa peninsula, disyerto o lupaing nasasakupan. Doon inakyat ni Moses ang tuktok ng bundok upang tanggapin ang bato ng 10 utos ng Diyos. Tinahak ng mga Israelita mula sa bansang Ehipto ang mga lugar ng Goshen, Sakoth, at tumigil ang mga ito sa Etham, sa gilid ng disyerto. Tapos bumalik sila sa lugar ng Pihahiroth sa pagitan ng Migdol at ng karagatan. Mula dito, tumawid ang mga mamamayan sa Red Sea. Pagkatapos napagpad ang mga ito sa Shur, sa Mara, sa Elim, at sa disyerto ng Sin. Kung natatandaan nyo, ito yung Red Sea na dagat na hinati ni Moises sa kanyang staff o kanyang mataas na tungkod dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sobrang nakakabilib nun mga kapatid. Kung saan kumain ang mga ito ng mana. Sa lugar ng Rephidim, hinati ni Moses ang isang malaking bato. Pagkatapos ay natuntun sila sa ilang ng Sinai. At sa tuktok ng bundok, umakyat ang propeta. Kung detalyado ang binanggit sa Biblia, bakit hindi matukoy ang tumpak na lokasyon ng bundok? Madali lang ang sagot. Ito ay dahil sa ang mga teritoryo o boundary ng mga bansa na nagkakaroon ng mga pagbabago depende sa gobyernong namamahala dito. Ang mismong itsura ng lupain o ang landscape ay nag-iiba din dala ng mga pagbabago sa panahon. Bukod doon, ang mismong disyerto ng Sinai ay sobrang lawak na halos kasing laki ng buong Visayas. Kaya naman mahirap masiguro ang tumpak na bundok kung saan nagtagpo ang Diyos at si Moses. Ganun pa man, hindi ibig sabihin ang pagtatagpo ng Diyos at ng propeta ay katang-isip lamang. Sapagkat natagpuan sa lugar ng Harakom, sa disyerto ng Negev, pagitan ng Petra at Kadesh Barnea, ang mga ukit sa bato na maaaring magpatunay sa salaysay. Ito sinabi nito ni PMC na hindi talaga ito katang-isip itong 10 utos. Sa harharcom.com, natagpuan na ang bundok ng Sinai sa lugar ng Harakarkom, kung saan mayroong mga ilang libong inukit na bato o mga tinaguriang petroglyphs of Ibixis ang nagkalat sa lugar. Isa sa mga natagpuan ay ang tila wangis hango sa bato ng 10 utos na natanggap ni Moses. Ayon sa archaeologist na nakatagpo nito na si Manuel Anati, ang nakaukit ay pruweba na natanggap ng propeta ang bato ng 10 kautusan. Ganun din ang ulat sa Ancient Origins na ang mga silaon ng rock art o mga ukit na bato ay maaaring magpatunay sa libro ng Exodus. Sinabi ni David Graves, isang bagong archaeologist, na maraming patunay sa salaysay ng Exodus. Ilan sa mga natagpuan ay ang mga nakaukit na nagsabi na the land of looters and their God is Yahoo, o ang lupain ng mga magnanakaw at ang kanilang Diyos na si Yahoo. Marahil isang paratang ng mga taga-Ehipto sa mga Israelita
nung ang mga ito ay mga alila pa sa bansa. Kasama sa mga natagpuan sa disyerto ng Harkarkom ay ang nakaukit sa isang bato na pangalang Yah, na walang duda umuukol sa pangalan ng Diyos na kinikilala ng mga Israelita. Totoo na ang mga ito ay matibay na pruweba sa salaysay ng Exodus. Subalit ayon sa ibang biblical archaeologists, hindi ito patunay na nagtagpo ang propetang si Moses at ang Diyos sa tuktok ng Mount Sinai. Mahirap patunayan ang tagpuan ng dalawa, lalo na kung ito ay isang pribadong pangyayari, sapagkat walang bakas na iniwan ito na maaaring suriin ng mga archaeologists ngayon. Katulad ng pag-uusap ng isang pamilya, ang mga miyembro lang ang makakapagpatunay na ito ay naganap. Kahit ang kwentuhan ng mga magkakaibigan ay mahirap patunayan sapagkat walang bakas na maaaring suriin bilang ebidensya. Kahit na nga nung una pa mga kapatid, kahit nagpakita na ng milagro ang ating Diyos Ama, so ginamit niya itong si Moses at ang ating Panginoong Hesus, wala pa rin, hindi pa rin sila naniniwala. Kaya itong ating Panginoong Hesus, wala na, parang sinasabi na niya sa mga tao na iniintindi na lang tayo ng ating Diyos. Kasi yung ibang tao sobrang sobrang makikitid talaga ang pag-iisip eh. Sobrang talaga, parang mahirap talaga sila papaniwalain. Nagpakita na siya ng milagro. Niligtas niya itong mga Israelita at ang Panginoong Hesus. Niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, kanyang dugo. So wala pa rin, hindi pa rin sila naniniwala. Ito pa kayang mga archaeologists na mga eksperto na bakas lang ang nakita nila, na hindi sila nakakita ng milagro. So mahirap paniwalaan, mahirap sila papaniwalain mga kapatid, kaya bahala na sila. Basta tayo naniniwala tayo. Kung sila ay ibang relihiyon, tayo iba rin ang relihiyon, iba ang relihiyon siguro na mga atheist siguro sila. Tayo mga mga Kristiyano tayo eh. Naniniwala tayo. Kung kahit ako mga kapatid, kahit bugbugin man ako, kahit anong gagawin sa akin, kung mapunta ako sa ibang lugar, sa sobrang pananampalataya ko sa Panginoon, o siyempre didepensahan ko ang sarili ko. Alam nga naman na magpaano lang ako kahit sino pa dyan, hindi ako na sa kanila, dahil sa Diyos lang ako natatakot. Sa Diyos nang galing ang aking lakas, ang aking tapat na pananampalataya. Kaya ang tapang ko sa Diyos nang galing. Kaya kung mayroong sa atin na hindi naman natin sila hindi naman natin sila sinasaktan nila tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, lalaban tayo hanggang sino talaga ang matibay sa amin. Mukhang malalim na ang ating kwento. Patuloy na natin. Nakawukit sa disyerto ng Karkom, katulad ng wangis ng bato ng 10 utos at iba pa, ay nagpapahiwatig na ang kautusan ay hindi basta mga kautusan na pinasa lamang sa maraming henerasyon, ngunit literal na nakaukit sa mga bato na binabaan ni Moses. Mahirap isipin na ang 10 utos ay gawa-gawa lamang ng propeta, sapagkat wala namang taglay na kagamitan si Moses para makaukit ng mga bato mula sa bundok. Isa pang argumento na nagtagpo si Moses at ang Diyos ay ang kaalaman ng propeta hinggil sa pagsamba. Dahil sa ito ay aral sa Ehipto, ang prinsipyo ng reliyon sa bansa ay mula sa paganong tradisyon na maraming Diyos-Diyosan ang sinasamba. Hindi katulad sa mga kautusan na isa lamang ang Diyos na nararapat kilalanin. Kaya naman hindi maaaring gawa-gawa lamang ng propeta ang bato ng kautusan. Subalit marami pa rin ang mga hindi naniniwala na ang mga nakaukit sa lugar ng Harkarkom
ay patunay na nagtagpo talaga ang dalawa sapagkat masyado malayo ang lugar sa ilang ng Sinai. Mas kapani-paniwala raw kung ang bundok na tinutukoy ay nasa Saudi Arabia o ang nasa likod ng isang monasteryo sa bansang Ehipto. Marahil sa hinaharap, ang pagtatagpo ni Moses at ng Diyos ay mabibigyan liwanag ng mga eksperto. Ngunit sa ngayon, ang mga hindi naniniwala ay mananatiling nag-iinala sa salaysay ng Biblia. Wala nga bang matibay na pruweba na nagtagpo si Moses at ang Diyos sa tuktok ng Sinai? O marahil ang patunay ay matatagpuan sa mga pahina ng mismong Biblia. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang nag-iinala. Ang tanong, totoo ba? Okay, so tulad nga ng sinabi ko kanina, itong nagpakita na ng milagrong Diyos Ama, ginamit nitong si Moses, so hindi pa rin sila naniniwala. Itong Panginoong Hesus naman, nagpakita ng milagro, nagpreaching, na pinatay na siya sa cross. Ini natin sila na sakripisyo niya ang kanyang buhay, pinugasan niya ng dugo ang ating mga kasalanan, pero wala pa rin naniniwala sa ating Panginoong Hesus at itong Biblia hindi nila pininiwalaan, wala tayong magagawa diyan. Iba siguro ang relihiyon nila, iba rin tayo, basta tayo ay naniniwala tayo. Ako naniniwala talaga ako hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa kahit gaano pa kahirap ang dadaan sa aking buhay, kahit ano pang pagsubok na darating sa aking buhay, hindi ko sisihin ang Panginoon eh. Sa akin yun, ako mismo ang gumawa sa ako mismo ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ako. Hindi natin dapat sisihin ang ating Panginoon. Hindi natin dapat sisihin na ang yung iba kapag may pinagdaanan, sabihin agad kung may Diyos, bakit niya 'to ginawa sa amin? Bakit niya hinayaan na magkasakit tayo? Bakit niya hinayaan na maghirap tayo? Hindi naman kagustuhan ng Diyos 'yan, nasa sa inyo 'yan. Kaya kayo naghirap dahil sa sobrang sa sobrang tamad nyo, kaya kayo nagkasakit dahil sa kahit anong kinakain nyo. Sobrang pagod nyo sa trabaho. Kaya hindi nyo alam, sabihin pa ng iba kahit ano daw ang sikap nila, kung diyan na lang daw sila ang binigay ng Diyos kanila, diyan na lang talaga, hindi na sila paaangatin ng Diyos. Hindi totoo 'yun mga kapatid. Tingnan mo nga yung ibang tao, nagmula sa maliit, ngayon sumikat na dahil sa kanilang dahil sa kanilang sipag at tiyaga, pagtitiis, pagdiskarte sa buhay. Kaya diyan hindi ang kanilang iniisip nila, hindi yung ibang tao, hindi sila naninira ng tao, hindi ang iniisip nila puro trabaho, diskarte sa buhay. At isa pa na nagdarasal palagi sa Panginoon. Yun ang pinaka-powerful talaga, ang maniniwala tayo sa Diyos. Dahil kapag sinasabi nga doon, kung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya okay mga kapatid, hindi na tayo mapatatagalin pa, at salamat sa inyong panonood. At dito na lang tayo, at magkita-kita tayo next sa ating bagong reaction video. At happy Sunday sa inyong mga kapatid, at mag-iingat po kayo palagi dyan. Pagpalain kayo ng Diyos Ama, pagpalain kayo ng Panginoong Hesus. At salamat sa inyong panonood, mag-subscribe po kayo. Peace out.